Pagsimba. Ayan. Kailangan ko magsimba. Hindi naman sa kailangan ko. Matagal na ako hindi nagsimba, guys. Simula nung nagsimula yung COVID, 3 months na. 3 months na din ako hindi nakasimba. So now, kailangan kong magsimba kasi, of course, papasalamat din ako sa Panginoon dahil nag-monetize na ako. Diba? Ayan. Alagaran ko ikaw. Malapit nang maubos tong ano ko. Katahon palandungon. Busagi simba ko ikaw. Ialaran sa kanunay. Sa kalipay. Ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma awiton ko. Balang araw sana lang pagdating ko sa church hindi pa puno kasi pag puno pauuwiin ata. Sana may space pa ako doon. Lord, bigyan niyo po ako ng space doon. Alam niyo kasi guys, simula nung nag-quarantine hindi pa ako nakapunta sa church. Tapos, lagi ko na lang iniisip na magsimba ako sa susunod na Saturday. Lagi na lang ganun. Hindi ako nakapagsimba. Ikagabi na naginip na ako ng hindi maganda. Kaya, magsimba na ako ngayon. Kung hindi pa managinip, no? Ayun. Ang panaginip ko kasi kagabi, guys. Si-share ko lang sa inyo. Ang pangit ng panaginip ko kagabi. Nakakatakot. Kasi may mga lindol na daw. May mga lindol. Tapos nasisira na daw yung mga buildings. Tapos parang nasa tabi kami ng pilapil ng kalsada. May mga namamatay na. Tapos ganun siya. Talagang talagang yung mga building sirang-sira na lahat dahil doon sa lindol. Tapos parang dinakip kami nun dinakip. Tapos yung mga nauuna sa amin, kasi nakapila na ako, pag makapasok ka daw sa loob, bawat pumapasok sa loob, wala nang tunog ba? Wala na akong natunog na ingay na may umiiyak, yung mga ganyan. Wala na pag nakapasok.
Tapos, parang ihihiga ka nila, hihilain yung paa mo. Tapos, ilalagay ka sa sako. So, nakapila po ako doon. Panaginip ko po ito ha, yung kinikwento ko. Ayun, nung pagdating na sa akin, ayun na, nakahiga na ako. Tapos, hinihila na yung paa ko. Ang tita ko pala, yung si Ate Bibing ko, yung nasa Manila, siya pala yung parang inatasan doon na siya yung maglalagay doon sa tao na papunta sa loob. Di ang sabi daw ng tita ko, ikaw pala yan. Sabi niyang ganyan. Parang hindi niya alam na ako yung susunod. To sabi ko, auntie, anong nangyayari? Sabi ko daw sa kanyang ganun. Tapos tahimik na siya. Tahimik na yung tita ko. Hindi na siya umimik sa akin. Tapos parang there's something wrong kasi hindi na niya ako kinakausap. Ngayon, ang pinasuot sa akin, yung sako na malaki. Sabi niya, pumasok ka na dito. Sabi niya ganun. Tapos yung sako ko guys, basang-basa siya at saka ang dami niyang mga dugo na mga tumitigas na. So habang sinusuot ko yung sako, naaapakan ko nararamdaman ko yung mga dugo na matigas na naaapakan ko. Tapos parang nangangamoy siya ng mga dugo, ganyan. Nangangamoy siya. As in, yung sako ko talaga pulang-pula. Tapos basang-basa siya sa dugo. Yun ang sako ko. Tapos, dahil sa takot ko, sabi ko, bakit ako nakalagay dito? Sabi ko daw ganun. Tapos, sabi nung tita ko, o sige na, pumunta ka na doon. Sabi niya ganun. May pintuan na papasok kami doon. So habang lumilingon ako, nakikita ko yung mga tao na nakalambitin, nakagapos, with nilagyan ng plaster yung mukha nila, kaya pala sila hindi nakasigaw or magsalita, kaya wala nang ingay pag nakapasok. So, ang iniisip ko, ganun din ang gagawin sa akin. Kaya, inaantay ko yung susunod na papasok, yung sunod sa akin. Inaantay ko. Kasi, ang gusto ko, may kasama ako papunta doon. Parang inaantay ko siya doon sa may medyong dulo ng konti. Ayun, nung nakita ko siya, na papalapit sa akin, sabi ko, bakit yung sako niya hindi basa? Bakit yung sako niya, as in tuyong-tuyo? Bakit yung sako ko ang basa-basa ng dugo? Tapos, habang naglalakad ako, tinitingnan ko yung ano ko ba, yung dinaanan ko, as in talagang basang-basa siya ng dugo. Tapos nararamdaman ko nga yung mga dugo na inaapakan ko na medyo matigas na. Sabi ko, ba't ganito yung sako ko? Sabi kong ganun. Ang sa kanya, tuyong-tuyo, walang bahid na dugo. Tapos, binigyan siyang papel. May papel na binigay sa kanya na yellow. Ayun. Tapos, naisip ko din na, bakit wala akong papel? Sabi kong ganun. Tapos, gusto ko sana humingi ng papel, pero hindi ako pinansin. Pumasok na yung kasama ko. Kaya, sumunod na din ako. Tapos, pagdating namin doon sa dulo, may 2 tao na nakabantay. Sabi pa ng tao, nasaan yung papel nyo? Sabing ganon. Ako wala akong papel. Kaya, sabi niya, halika dito. Sabi niya, ganon. Tapos, yung may papel, dumiretso. Sila yung mga nakita ko doon na ginapos. Tapos, takot na takot ako. Kasi feeling ko, papatay na ako. Sabi ko, ay, kaya pala may dugo yung sako ko kasi papatay na ako, sabing ganyan. Tapos parang may tinutok sa akin na parang plancha, tinutok ito sa ulo ko. Akala ko hahampasin na ako. Kaya nagising ako. Ganun yung panaginip ko, ang sama-sama. Tapos ngayon, kasi matagal na nga akong hindi nakasimba, baka sabi ng Panginoon ko, magsimba ka na doon. Lagi ka na lang dyan sa kwarto mo. Ayun, tapos busy ako sa pagbablog ko, kaya siguro this time, subukan ko kung anong meron doon. Kasi naririnig ko na pag puno na daw yung church, pinapauwi. So, di bali, kung pauwiin ako,
Ayun, yun yung panaginip ko kaya nakakatakot. Kaya iwan ko guys, narinig nyo naman yung panaginip ko na in-explain ko. Anuhan nyo nga guys, please comment below kung anong ibig sabihin nun. Bakit ako nananaginip ng ganun? Kasi may nag-explain sa akin si Ruby. Kinikwento ko kasi kay Ruby yung panaginip ko yun. Natatakot ako eh. Sabi naman ng kapatid ko, ayun guys, gustong-gusto kong magsimba pero walang magfo-push nga sa akin. Kaya ayun, buti na lang, what's a coincidence na tumawag yung kapatid ko, lalaki. Sabi niya, ate magsimba ka, sabi niya ganun. Kasi wala ka nang simba-simba dyan, ayun. Kaya ako magsimba ngayon. Hindi dapat ako magsimba, nakahilata lang ako dyan, natulog pa din ako eh. Nag-iisip pa nga ako dun sa panaginip ko, nakakatakot kayo. Kahit sabihin pa natin wala namang ibig sabihin pero nakakatakot lang ba? Kasi alam nyo guys, pag nananaginip kayo, para kayang totoo yun. Para kayang totoo yun pag nanaginip ka. So, ngayon, I'm going to church. Magsimba ako. Papasalamat na din ako syempre dahil na-monetize na ako. Bakit nga ba ako nagli-lipstick eh? Magmamas lang din naman. Babae talaga, no? Ang daming mga kaetyosan. Maganda yung lipstick ko, guys. Bagong bili ko siya eh. Yan. Ayan, hindi na siya didikit sa mask. Kaya lang ano siya eh. Nagipati ko. Sama ka mo. Yung buko lagi na lang nalalagas. Siguro sa sobrang haba na niya. Kailangan ko na ata itong paputulan. Masyadong mahaba, ang daming nalalagas. Para akong magkatipos. Yan guys. Ang daming nalalagas. Pagka nagsusuklay ako.
Ikaw makatawang ikinahanglan. Ikaw akong Diyos na gamhala, pagkaandot na alakan mo. Basta nagsusuot pa ba ako nito? Nakakatawa naman. Ewan ko kung kailangan pa yun.
po ako nag-aaral ng college. That's my school. Yan po yung school ko. And that's the name of my school. Asian College Foundation. Yung school namin, meron siyang hospital. Nandun sa loob. Hospital po yan. So, yung school namin, yung school ko, meron na din siyang bago ngayong pinatayo na building. Yan. Diba? That's Asian College Foundation. Kung dyan ako nag-aral as a Sabbath day. At least may time ako to relax myself. To be in the church. Pwede sa syudad lang?
hindi ako nakasimba. Kasi ngayon nakapagsimba na. Mo ba na eh? Hindi daw ako mag-ganito. Malapit na tayo. Medyo hindi naman may kalayuan yung lalakarin. Bago na pala yung Pentora. Nakita niyo yan, guys. That's my church. Yan, papasok na ako. Hala, ano to?